2 Timothy. Well, the Bible says in 2 Timothy chapter 2 verse 1, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Hallelujah. So sabi dito, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Amen. Well, totoo yung sinabi ni Pastor Alex kanina. Galing po kami kahapon sa isang celebration ng ka-network po natin sa Vision of Multiplication and Transformation. At nagkataon po ay they are celebrating na tinatawag na 5th anniversary ng kanilang church. At nagkataon naman, alam po natin dito po sa Hope in Jesus that 5 is the number for grace. Hallelujah! Na ang numerong 5, sabi nga po, 5 is the number for grace. When it is the letter Hey in Hebrew. Alam po natin yan. Sabi mo sa tabi mo, Hey! Kaya minsan pabigyan mo din, Hey! Well, the word Hey means grace. Diba, sinasabi natin sa katabi natin, Hey! Sinasabi mo, biyaya! Diba? So the word grace means favor. So try to imagine that we have grace and favor. Sabihin natin ba, grace and favor. Grace and favor. Hallelujah. So anything that is unearned, unmerited, undeserved, favor from God, it is called grace. Ano mga bagay na hindi natin pinaghirapan? Ano mga bagay na, well, sabihin na natin na itinanggap natin na bagamat yung tinatawag na di man karapat-dapat, hallelujah, na kung saan na nanggaling sa Panginoon na pabor, ito ay biyaya. Sabi nga natin lahat, biyaya. Biyaya. Well, the Hebrew letter, okay, the word Hey is from 2 letters, hallelujah, Yud and Dalet. At dito the word Yud, it is a picture of God's hand. Ito'y lumalarawan sa tinatawag na kamay ng Panginoon. Praise God. And Dalet is a picture of a door. If we will combine today, this is God's hand will be picking you up. Hallelujah. Si Lord ang siyang mag-aangat, o sabihin na natin sa wikang Tagalog, datampot sa atin. So God's hands will be picking you up on whatever circumstances you are in. So God's hand is opening doors to you. Amen. So rito mata natin na kung saan ang kamay ni Lord ang siyang sabihin na natin mag-aangan, dadampot sa atin, mag-aahong sa atin anumang circumstansya na meron tayo o kinaloloban na circumstansya na meron tayo, ang Lord ang siyang mag-aangat sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Well, in fact, alam po natin ngayon ay nasa year 2015 tayo, on the 3rd quarter, at alam natin, now sa year 2015, it is the year of multiple open doors. Kaya si Lord ay patuloy na magbubukas ng maraming pintuan sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay nating lahat. Amen ba ba? Amen. Praise God. So God's hands will be picking you up on whatever circumstances you are in. God's hands is opening doors to you. Hallelujah. So anong mga pintuan nito? It is doors of favor. Hallelujah. Doors of blessing. Doors of His grace. Amen. And today, you will be strong in His grace. Can you say amen? Amen. Si Lord ay marami siyang bubuksan ng mga pintuan na pabor sa atin. Sabi mo nga sa tabi mo, pabor. Pabor. Hallelujah. Doors of favor. Doors of blessings. Doors of His grace. So marami siyang bubuksan ng mga pintuan ng mga pabor at biyaya at pagpapala sa buhay natin. And I believe here, at Hope in Jesus City Church, hallelujah, that grace happens here. Amen ba ba? And you are now standing in the place where grace is happening. Amen. Naalala ko noon, lagi na awit noon, we're standing in the holy ground. Now, we're standing, hallelujah, where grace, hallelujah, is happening.
Dahil po'y nakatayo sa lugar na ito ngayon, doon nagaganap at nangyayari ang mayamang biyaya ng Panginoon. Do you believe that? Well, look at this. Now, grace is not a doctrine. Na katulad ng iba, akala nila ito po ay isang doktrina. Grace is not a doctrine. Grace is not a teaching. And grace is not just a message. Eh, minsan meron na napapakinggan ako saan, well, nakarinig ka ba ng message of grace? Hallelujah, it is not just a message. Hindi lang ito yung tinatawag na mensahe. Nakala ng ilan ay mensahe ang biyaya. Kaya maraming mga tao ngayon nagmimensahe ng biyaya, hindi nila alam na kung saan ang grace o ang biyaya ay hindi mensahe. Amen ba ba? Grace is not just your healing. Praise God. Grace is not just your prosperity. Grace is a person. Sabi mo nga, grace is a person. Hallelujah. Based on sa John chapter 1 verse 17, sabi dito, for the law was given by Moses, but grace and truth came through our Lord Jesus Christ. So for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So in other words, pag natin, grace is a person. Grace is Jesus. At tuwing nababanggit yung tinatawag na biyaya, well, para natin binabanggit si Jesus dahil si Jesus ay biyaya. Amen ba? Amen. Hallelujah. And where there is Jesus, there is everything. Kung nasaan si Jesus, nagaganap ang lahat ng bagay. Naniniwala po ba tayo doon? Hallelujah. Wala yata mga tao dito. Amen. Praise God. So grace is Jesus, and where there is Jesus, there is everything. Where there is grace, there is healing. Amen. Kung nasa ng biyaya, naroon ang kagalingan. Amen. Ako, tulog pa yung mga tao. Kung merong biyaya, merong kagalingan. Amen. At tandaan po natin laging available ang kagalingan para sa iyo, para sa akin, at para sa lahat sa atin. Amen. At laging available din maging ang kalusugan. Wala ka man sakit at kiramdaman, well, always available ang kalusugan. Nais ni Lord na patuloy tayong maging malusog. Nais din ni Lord na patuloy tayong gumaling kung meron man sakit at karamdaman. At lagi natin alalahanin, hallelujah, ang kagalingan ay biyaya ni Lord. Ang kalusugan ay biyaya ni Lord. Pero hindi ang sakit ang biyaya ni Lord. Amen. Nalulungkot din ang iba mga nangangaral na, well, tawag nila sa sakit at karamdaman ay pamalo ni Lord. Tandaan natin si Lord, hindi siya namamalo na sakit at karamdaman. May tao pa po ba? Hallelujah. Kung sa iba, hindi nila, well, marahil, hinigising lang ako ni Lord. Ang hindi naman manggising ni Lord. Hallelujah, bigyan ka ng sakit at karamdaman. Ay, hindi ba sakit at karamdaman ay hindi galing sa Panginoon. Amen ba ba? Kapag si Lord walang sakit, kaya hindi kanya pwedeng bigyan ng sakit at karamdaman. At sa langit, walang sakit at karamdaman. Ang meron ay kalusugan at pagpapala. So where there is grace, there is healing. Amen. Healing is always available to you and to me. We don't need to beg God for our healing. So please, Lord, please, please, please release me, let me go. Diba hindi mo? Hallelujah. Lagi available ang kagalingan. Lagi available ang kalusugan. We don't need to beg God para sa ating kagalingan. Lagi yan nandiyan. Lagi yan available. Anytime na kailangan mo, well, dumampot ka. Dahil ang biyaya ay si Jesus at si Jesus ang siyang ating kagalingan. Amen. And where there is grace, there is provision. Kung nasa ng biyaya, laging naroon ang biyaya. Amen. Kung nasa ang biyaya, ang doon ang pagpapala. Yung lahat ng mga nangangailangan sa atin ng pagpapala, I believe God available sa umaga rito. Salamat sa dalawa, available sa umaga rito. Where there is grace, there is provision. Para sa ating mga nangangailangan, praise God, mayroong provision si Lord para sa iyo. Kanina nabanggit ni Pastor Alex, and my God will supply all your need. Pero mo yung kanina binanggit doon sa Exodus chapter 12,
Hallelujah! Dahil sabihin na natin, pwede ba natin mabagin ulit yung chapter 12? Meron po isang bagay doon na ipapakita sa inyo. Okay, Exodus chapter 12, sabi nito, tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. Verse 4. Praise God, if any household is too small for a whole lamb. Hindi ito mabuti, ha? Okay, if any household is too small for a whole lamb, ibig sabihin, laging higit na sapat si Jesus para sa mga tao. Amen. I need you to get this. Hallelujah. Dito sabi nito, if any household is too small for a whole lamb, they must share with their nearest neighbor, having taking in account the number of people there are. You are to determine the amount of the lamb needed according with what each person will eat. Meron nyo, hallelujah, doon po sa isang lamb makita natin na kung saan ay sobra-sobra para sa isang pamilya. Amen. Alam niyo po ba na si Jesus ay laging sobra? Amen. Hello. Sabi mo sa tabi mo, sobra-sobra si Jesus. Kaya yung mga biyayang tinatanggap natin, sinishare yan, hindi yan sinusolo. Kasi yung mga biyayang tinatanggap natin, sobra-sobra yan. Amen. Alam mo, hindi siya magbibigay na sakto lang. Sakto. Sakto. Nasanay kayo sa simino kayo ng, well, yung sakto. Praise the Lord. Pag nagbigay siya, hindi sakto. Lagi sobra, sobra. Amen. You remember doon sa Gospel of John, as much as you want, sabi Lord, hanggat gusto mo, hanggat gusto nila. Ang sabi ng Bible, sila ay binusog ni Lord. Sobra, sobra. Halos sabihin natin, lumobo ang panganilo. Amen. Praise God. So kaya where there is grace, there is provision. Where there is grace, there is salvation. Kung nasa ng biyaya ni Lord, andun ang kaligtasan. Kung nasa ng biyaya ni Lord, there is freedom. Meron kalayaan. There is life. There is glory. Praise God. So naroon, kung nasa ng biyaya ng Panginoon, praise God, naroon ang kaligtasan, naroon ang kalayaan, naroon ang buhay, naroon ang kaluwalhatian. Can you say amen? Yes. So maybe meron tayong mga first-timers na naririto. Well, nice yung sabihin sa inyo, whether kayo first-timers, kayo ngayon pala nakadalo, o pangalawa, pangatlo, whatsoever, whether you are born again or not born again, whether you are Christian or not a Christian, always remember, God is working at your life right now. Amen. Hallelujah. God is working something in your life right now. Praise God. Meron siyang ginagawa sa buhay mo. Kalabitin mo, kaluwat ka, may ginagawa si Lord sa buhay mo. God is working something in your life today. Ano siyang ginagawa sa buhay natin? Minsan iisip natin, para ba, well, ano kaya mangyayari sa araw ko na ito? Well, meron tinatrabaho si Lord sa buhay mo. Amen mo ba? Maging doon sa Matthew chapter 4 na nakita ko. Verse 19 sabi nito, while Jesus walking on the Sea of Galilee, well, He called Peter and Andrew. Tinawag niya at sabi ng Panginoon, come and follow me. Praise God, that indicates God is active. Praise God, na kung saan si Lord ay gumagalaw, kumikilos. Tinawag siya, biro mo, tinawag sila in the middle of their job or their work, their business. Naroon si Lord. Kaya minsan isipin natin, para ba si Lord gumagalaw ba sa aking negosyo? Si Lord gumagalaw ba sa aking trabaho, sa aking mag-aral? Yes, gumagalaw siya, kumikilos siya sa kalagitnaan kung nasaan man tayo. Amen. Amen. So naroon, at sabi dito, come, follow me. So the word follow assumes that God is active among people, and God is already active among your life. Amen. Praise God. So naroon, gumagalaw siya, kumikilos siya. Hindi mo, wala pong araw na si Lord ay hindi gumalaw at kumilos sa buhay mo, at sa buhay ko, araw-araw gumagalaw siya. Amen. Amen. Hallelujah. I remember po, isang tao po, o 2 taon na nakapangos sa krus. Alam mo natin ang saan si Lord. Kita natin, in the middle na naroon na pinaparusahan sila. Alam mo natin, ang sabi ng isang taong magdanako, kinukutya siya. At yung isa naman, inagnalis ang Panginoon. Ang sabi niya, Lord, remember me when you are in your kingdom.
remember me when you are in your paradise. Ano sabi ni Lord? Well, isipin ko muna. Hindi mo. Ano sabi ni Jesus? Today. Sabi nga natin lahat, today. Yes, ikaw natin lahat, today. In other words, maga natin, today thou shalt with me in paradise. Alam niyo si Lord, kapag tumabraw siya, hindi niya na ito palilipasin pa ng isang araw. Ngayon din, merong gagawin si Lord sa buhay natin. Hallelujah. Try to imagine that na kung sasabi ni Lord sa tao magnanakaw na nakabitin doon sa krus ng Kalbaryo, today, you shall be with me in paradise. Try to imagine that undeserving grace. Hindi ka dapat itong taong ito. Grace that does not qualify. Kung titignan mo, well, ito ba ay, katanggap-tanggap ba itong taong ito? Hindi. Patapunan, lipunan. Praise God. Grace that is not deserving for the dead. Yet, sabi ng Bible, He received it. Why? Because Jesus gave it. Amen. Hindi siya karapat dapat tumanggap. Pero sabi ng Bible, tumanggap siya. Today, thou shalt with me in paradise, sabi ni Jesus. Di siya karapat dapat na maligtas, di siya karapat dapat na mapunta sa kaharian ng Panginoon. Pero sabi ni Jesus, today thou shalt with me in paradise. Kaya nung acknowledge ng taong ito ang ating Panginoon Jesus, mata natin, sinama niya. Wala na marami pang qualification. Hindi sinabi ni Jesus, well, umayos-ayos ka muna. Hallelujah. May tao ba? Praise God. Sabi niya, praise God, nung time na yun, sabi niya, today, thou shalt with me in paradise. Di man karapat-dapat, pero tumanggap siya. Praise God. So, ganun ang biyaya ng Panginoon. Amen mo ba? Why? Because Jesus gave it. Para mo ba? Walang iniwan. Well, God blesses us not because we are good. Thank God if we are good. Mahinang good tayong mabuti, but God blesses us not because we are good. God blesses us because God is good. Tandaan natin, tumatanggap ka, tumatanggap ako, napapagpala tayong lahat, hindi dahil mabuti tayo. Walang masama na kung tayo po'y mabuti. At walang masama na magpakabuti tayo. Pero hindi tayo tumatanggap dahil mabuti tayo. Tumatanggap tayo dahil lagi mabuti ang Diyos sa atin. Amen. Sabi mo sa tabi mo, laging mabuti si Lord sa iyo. Laging mabuti si Lord sa iyo. Walang araw na hindi mabuti si Lord sa atin. Amen. Araw-araw mabuti siya sa atin. Amen. Sabi nga ni Mama dahil sinasabi natin, God is good all the time. Tapos susundutan natin ng grabbing. Amen. Give me sa term. Kasi yun ang ginagamit ng mga salitang kanto. Hallelujah. Na kung saan para bang sundutin natin. Kapag isang tao po kasi medyo bumababa na yung tama, sinusundot ng konti para umangat ng konti. Hallelujah. Yun po yung mga term ng mga kanto. Forgive me kung may mga ganong salita. Bakit? Sapagka makita natin kung saan ay nais ni Lord ay patuloy tayo lagi high on God. Amen. God is good all the time. Kaya grabe si Lord. Amen. Lagi siyang mabuti sa atin. Walang masama na mabuti tayo. Pero hindi si Lord nagpapala sa atin dahil mabuti tayo. Kung hindi lagi siyang mabuti, praise God, kaya niya tayo pinagpapala. Amen. At dahil si Lord mabuti sa atin, anong gagawin natin? Lalo tayong magpapakabuti. Amen. Amen. Kasi walang dahilan para ikaw ay mag-struggle, mag-backslide. Walang dahilan para ikaw ay tumalikod. Pero mo, mabuti na si Lord sa iyo, tatalikod ka pa. Mabuti na si Lord sa atin, aalis ka pa sa Kanya. So, no way, praise God. Kaya narito, pinagpapala tayo ni Lord, hindi dahil mabuti tayo. Pinagpapala tayo ni Lord dahil mabuti si Lord sa atin. Amen. At dahil nakita natin mabuti si Lord sa atin, lalo tayo nagpapakabuti at lalo tayo nagsisipag sa Panginoon. Amen. Bakit? Kasi hindi natin sasayangin ang mayamang biyaya ni Lord na binagakaroon niya sa atin. Kaya nga sabi po sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 15, hallelujah, sa 1 Corinthians chapter 15, because God was so gracious, sabi ni Paul, because God was so gracious, so very generous, here I am, sabi niya, I am not about to let His grace go to waste. Hindi ko hayaan na kung saan masayang ang mayamang biyaya na pinagkakalong niya sa akin. Matapos ako makaranas ng kanyang kabutihan, kagalingan, kalusugan,
kasaganahan, ano pang gagawin ko? Ay di lalong maglingkod at lalong magpatuloy sa Panginoon. Amen. Try to imagine that this is the gospel of grace. Hallelujah. We did not, we did nothing to earn our salvation, and we do nothing to remain saved. Wala tayong ginawa na kung saan para tayong maligtas. Wala tayong ginawa para tayong manatili, naligtas. Ito lahat ay biyaya ng Panginoon. Ano bang gagawin mo? Ay di lalong magpatuloy sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ni Pablo, well, because God was so gracious, so very generous, here I am. I'm not about to let His grace go to waste. It was God giving me the work to do. Ngayon na nakakaranas tayo ng mayamang biyaya ni Lord, lalo tayong gagawa sa Kanyang ubasan. Lalo tayong magsisipag. Sabi nga, God given me the energy to do it. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 10. 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Also, His grace blesses us. So, biyaya ni Lord ang siyang nagpapala sa atin. Look at this. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. Amen. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was within me. Amen. With me. Thank God. Sa Message Translation, kung meron tayo dyan, look at this. Basahin po natin para makita natin yung biyaya ni Lord. Kaya rito, the muna tayo po ay nabibiyayaan, the muna tayo po ay lalong nagsisipag sa kaharian ng Panginoon. Amen? Praise God. Sabi nito, because God was so gracious, so very generous, here I am, and I am not about to let His grace go to waste. Heaven, I worked hard trying to do more than any of the others. Even then, my work did not amount to all that much. It was God giving me the work to do, God giving me the energy to do it. Amen. Hallelujah. Sino na nagbibigay sa atin ang kalakasan? Sino na nagbibigay sa atin ang lahat? So, His grace blesses us, make us ready for anything and everything. Now, 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Look at this, Message Translation. God can pour out, God can pour on the blessings in astonishing ways so that you're ready for anything and everything, more than just ready to do what needs to be done. Amen. Hallelujah. So yan ang biyaya ng Panginoon na patuloy na nagbabala. Sabi niya, binubuhos niya ang kanyang masaganang biyaya. God can pour on the blessings in astonishing ways so that you're ready for anything and everything, more than just ready to do what needs to be done. Hallelujah. Pero kung napakayaman ang biyaya ni Lord. Amen? Hallelujah to God. Now, this is graceful. Sabi nito, this is the grace that Paul is saying we must be strong of, or we need to be strong in His grace. Punta tayo 2 Timothy chapter 2. Now we will start today. Bakit para tahimik tayo? Hallelujah. Introduction pa lang yung kanina. Amen. Amen? Total, malayo biniyahi ko. Praise the Lord. So, kaya susulitin natin. Amen mo ba? Amen. Huwag kayo nag-aalala masyado pag sa service na tumahaba. Alalahan ninyo, kung nagugutom kayo, nagugutom din ang tagapagsalita. Amen. Biro nyo, kaya nga na posisyon nyo, nakaupo kayo, tumatawa pa kayo. Amen. Namantalang ako, nakatayo ako. Nangangaral pa ako. Diba? Sarap ng buhay nyo, tapos kayo pa nagmamadali. Praise the Lord. Sabi mo sa tabi mo, relax, sister. Okay, magmadali ha. Praise God. Di mo, nakaupo ka na, nagmamadali ka pa. Dapat na ako magmadali, ako nakatabi ulit. Praise the Lord. Okay, tingnan natin sa Timothy chapter 2, verse 1. Today we will discuss about strong in His grace. You then, my son, he says na natin dito. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Paul is saying to Timothy, you must be strong. Binigyan din po ito ni Pablo kay Timothy, you must be strong. The word must, M-U-S-T, that's imperative necessity. Kinakailangan na parang walang iniwan nung sinabi ni Lord kay Joshua, be strong, Joshua.
Hallelujah! Bakit? Sapagkat dito, mayroong kakaibang nararanasan si Timoteo. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Well, ano ang nararanasan ni Timoteo dito o ni Timothy? Na kung saan naranasan niya rito, na kung saan iniwan siya ng kanyang mga kasamahan at nagkaroon ng tinatawag na split sa church niya. Try to imagine na kung saan doon sa first book ng Timothy, kita natin nagtatagumpay si Timothy. Nagpa-prosper si Timothy. Na kung saan lumalab ang kanyang gawain ay talagang makita mo flying colors. Na kung saan ay talaga ano yung success na tinatawag. And then all of a sudden, pagdating ng second book ng Timothy, nagkaroon ng split. Kaya rito nung ginawa ni Pablo, well, he encouraged Timothy, na sabi ni Timothy, ni Paul kay Timothy, Paul is saying to Timothy, you must be strong. You must be strong. Hindi porkit nararanasan mo ang mga bagay nito ay magigibag ka. Do not turn away. No stepping back. Do not string back. You must stand firm. Kailangan mo tumayo, Timoteo. Kailangan mo magpakatatag. Na malamang sinasabi ni Lord sa atin sa umaga nito, ano man ang dinaraanan natin, kailangan natin magpakatatag. Para hindi sapat ang kakulangan ng pera para mag-iba. Amen. Hello? Yes. Amen. Hindi sapat ang kakulangan ng pera para mag-iba. Hindi sapat ang problema para mag-iba. Si Jesus hindi nag-iba para sa iyo. Alam niyo mo ba, makita natin at the cross. Makita natin the reason why kung bakit hindi nag-give up si Jesus sa cross. Alam niyo mo ba kung bakit? Kasi ikaw ang kanyang nakikita. Amen. Kapag yun ay napagtagumpayan niya, para ka nang nagtagumpay. Eh, he never give up. Praise God, hindi siya nag-give up doon saan? Doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil alam niya, ang resulta nito ay ikaw. Amen. Hallelujah. So kaya hindi sapat at hindi dahilan ang kakulangan para mag-give up sa buhay. Amen. 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 Praise God. Dito makita natin kung saan mayroong mga tao nagkulang lang sa pera. Hallelujah, nag-give up na. Napariwara na ang buhay. Bakit? Sabi mo sa tabi mo, bakit? Hallelujah! Hindi sapat ang kakulangan para sabihin na natin mag-ibag tayo. At dito hindi rin sapat. Dahil naranasan ni Timoteo na iwanan siya. Naranasan ni Timoteo yung tinatawag na split. Well, na kung saan panghinaan siya ng loob. So you must be strong, Timothy. Do not turn away. No stepping back. No, do not string back. You must stand firm. Hallelujah! Magpangatatag ka na parang ganun din sinabi ng Panginoon kay Joshua nung mamatay si Moses. Look at this, tingnan natin. Joshua chapter 1. Hallelujah! Alam po natin ito. Joshua chapter 1, beginning verse 1. Anong sabi ng Bible? Now after the death of Moses, the servant of the Lord, came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses, a minister, saying, verse 2, Hallelujah, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Verse 3, every place that the sole of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I have said to Moses, or as I said to Moses. Hallelujah, from the wilderness and from the Lebanon, even to the great river, the river Euphrates, and all the land of the Hittites, and to the great sea toward the going down of the sun, shall be your cause. Hallelujah. And then, sabi dito, verse 5, there shall not any man be able to stand before you or thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Verse 6, hallelujah, be strong. Amen. Hallelujah, be strong and of a good courage. Bakit? Di biro-biro din ang kinakaharap ni Joshua. Pero mo ikaw ay mag-handle ka ng isang kongregasyon na ang miyembro mo ay nasa 3 million to 4 million. Amen. Sarap matulog dito, tahimik ka mga tao.
Hallelujah. At itong kongregasyon na ito, walang ginawa kundi umangal ng umangal. Amen. Hello? Dahil kung babasahin mo yung book of Exodus na kung saan, Moses, dinala mo mga kami dito para mamatay. Bino mo, dinala mo sila para umunlad. Ang intindi nila, mamatay. Pero mga tao, iba ang makaunaw, iba ang kaisipan. Mabuti pa doon sa Egypto, merong milon. Merong pakwan. Merong rambutan. At durian. Hello? Amen. Samantalang dito, di ba? Nagkaroon ng tinatawag na comparison, so hindi madali. Hallelujah! Kaya alam niya ang pagpapastor, hindi madali. Kaya yung pastor natin, Pastor Alex, Pastor Sheila, maning natin. Amen. Hindi madali mag-handle ng tao. Amen. Lalo-lalo na kung ang nakikita lagi problema. Lalo-lalo na nakikita palagi ang kakulangan. Kasi mayroong mga tao lagi nakatingin sa kulang. Tingin bang ka ngunit kulang. Di ba? Hallelujah. Huwag natin hanapin ang wala. Ang hirap hanapin ang wala. Wala. Amen? Praise the Lord. Sabay mahalaga. Namahalin natin ang pastor na hindi mo biro-biro. Kaya nga si Joshua, pero mo i-handle niya itong mga taong ito, alam niya, katitigas ng ulo ng mga taong ito. May tubig na, umaangal pa. Ang pait-pait ng tubig! Biro mo umaangal, may tubig na, umaangal pa. May pagkain na, umaangal pa. Biro mo araw-araw may mana sila. Biro mo ito, tingnan mo ang bait nilo. Biro mo fresh mana from heaven every day. Mana, 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 40 years, mana, 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 1 year pa lang, mana, 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 biro mo 40 years, biro mo lahat silang ginagawa. Meron silang fresh mana from heaven. Amen. Hallelujah! Hanggang dumating sa pagkakataon na kung saan puro mana na lang ba? Wala man lang bang karne? Pinadala sila ni Lord na ano, pwede. Hallelujah! Ng pugo. At ito ang Himalayon. Bakit yung pugo na yun? May mga itlog. Amen. Amen! Pero wala silang tinatrabaho, makain sila. Sarap ng buhay, hahangal pa. Minsan meron mga tao, wala nang ang ginagawa. Dahil wala na ba tayo ibang ulam? Naghahanap pa. Galing ano? Naghahanap, wala na ba ibang ulam? Naghahanap pa ng ibang ulam. Bakit nagtatrabaho ko ba? Hindi. Amen. Wala bang ketchup? Naghahanap ka ba ng ketchup? Pagdating natin, punta natin dyan, may manghihintay ng ketchup. Hallelujah! Di ba? Yung mga tao, ang nuri. Lagi nagre-reklamo. Lagi mga so, ganun din. Itong nararanasan ni Joshua, itong nararanasan ni Timothy, alam mo, hindi ito biro-biro. Biro mo, iwanan ka ng mga tao. Biro mo, iwanan ka, mag-split yung church mo. So, Paul is saying to Timothy, you must be strong. So in other words, never mind what other people may be thinking of or saying or doing. Huwag mo sila intindihin. Ang yung isang mga tao, ewan mo, bakit natin iniintindi? Wala naman na itutulong sa atin, iniintindi natin. Yung kapitbahay natin, ang salita ng salita ng salita, natin iniintindi. Ano ba sinasabi ng kapitbahay natin? Bakit sila ba nagbibigay sa iyo ng pagkain? Amen. Bakit mo sila iniintindi? Amen. Paano, ito'y natutunan ko mula noon, nung mamatay ang father namin, hanggang sa paglaki, hanggang naging pasto. Hindi ko kinakaintindi na sinasabi ng ibang mga tao. Bakit sila ba nagpaaral sa akin? Amen. Sila ba nagbigay ng matrikula at baon sa akin? Wala ba eh. Amen. Tapos hindi ko silang isip-isipin ko araw at gabi. Wala naman silang in-invest sa buhay ko para isipin ko. Sabi mo sa akin mo, ikaw pa, in-invest ka ba sa buhay ko? Hallelujah. Amen. Diba? Bakit natin kailangan na gumugulo ang ating kaisipan? Never mind what other people may be thinking of or saying or doing. Never mind them. As for you, ano sabi ng Bible? Be strong. Para sa atin, magpakatatag tayo, magpakalakas tayo. O isipin natin lagi sasabihin ng ibang mga tao, wala tayong mararating. Well, in fact, isang kaibigan ko sa Amerika, sabi niya, marami mga Pilipino, palagi ang inisip
iniisip nila kung ano sasabihin ng kapitbahay, sasabihin ng ibang mga tao. Bakit? Eh, minsan wala magulat ng maraming mga Pilipino na kung saan magluluto lang. Ito ha, magluluto lang ng anumang pagkain, intindi nila. Naku, baka maamoy ng kapitbahay. Last time pumunta po ako sa Oxnard. O sa Amerika, isang kaibigan din po natin, nanay-nanayan din po namin. Sabi ko, Nay, pwede kaya mag-request, nag-miss ko na yung pagkain Pilipino, magsinangag tayo, tsaka tuyo. Sabi sa akin, well, mamaya na. Sabi ko, magluluto lang kayo ng sinangag, tsaka tuyo, mamaya na. Bakit? Kasi baka maamoy ng kapitbahay natin. Sabi ko, anong koneksyon ng kapitbahay sa luluto? Tuyo. Kasi pag naamoy nila, hindi nila magustuhan, i-report kami sa pulis. Bino mo, magluto ka na tuyo, i-report ka sa pulis. Kaya masarap pala sa Pilipinas. Ha? Amen? No place like home. Amen? Praise God. So naroon, hindi natin malagi ang ibang tao, sinasabi ng ibang tao. Bakit? May naipundar ba sila sa atin? Bino mo, may mga gabi, hindi ka makatulog dahil sa sinasabi sa iyo. Eh, sarap matulog. Amen. Alam mo yung paborito ko yun? Amen. Alam mo yung pabibili niyo po, pagkain, tulog ang bibili ko. Dahil sa lahat ng lugar, pwede ko kumain. Pero hindi sa lahat ng lugar, pwede ko matulog. Amen. 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 Eh, mahalaga, yung natutulog tayo, mahalaga na nagpapahinga tayo. Bakit natin hindi kumatangin ito? Eh, hindi, sabi ng Panginoon, through Paul, kay Timothy, nang sa bakit mo sila iniintindi? Hindi mo ba alam na ito rin mga bagay na ito'y naranasan ko? Naranasan din ito ni Pablo. Kung titignan natin minsan, di ba, para mga great apostle, na para ba, wala siyang naranasan. Matindi ang naranasan ni Pablo. Look at this, tignan natin sa 2 Timothy chapter 1. Tignan mo natin, 2 Timothy chapter 1. Praise the Lord. Tapo tayo sa verse 5. Tignan natin sa verse 5. Para makita natin ito. Hindi naranasan ni Timoteo, naranasan din ni Apostle Pablo. Praise God. Sabi nito, when I call to remembrance the unfeigned faith. The word unfeigned means sincere. Not false, not fake. Sincere faith that is in you, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Verse 6. Wherefore I put thee in remembrance that thou still have the gift of God, which is in thee by the putting on my hands. Bino mo, andun yung kaloob ni Lord, yung regalo ni Lord, yung anointing ni Lord. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Verse 8. Hallelujah. Be not thou therefore, hallelujah, ashamed of the testimony of our Lord, nor of me the prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Hallelujah. Verse 8. And be thou, verse 9, who hath saved us and called us with unholy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Verse 10, look at this. But now, sabi nito, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Excuse me, immortality. Okay, whereunto I am appointed a preacher and apostle and a preacher of the Gentiles. Remember, Paul was called, hallelujah, to be a preacher to the Gentiles, not to the Jews. Okay, look at this. Sa verse 12. Hallelujah, for that which cause I also suffer these things. Look at this. Hallelujah, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep or to guard that which is I have committed unto Him against that day. Verse 13. Hallelujah. Hold fast the form of sound words. Kung yung mga bagay na alam mong tama, alam mong na kung saan inaayon
Lord, kalooban ni Lord. Well, panghawakan mo ito. Help us the form of some words, which thou hast heard of me in faith and love, is in Christ Jesus. Verse 14. Hallelujah, the good thing which was committed unto thee, keep the Holy Ghost which dwelleth in you. Hallelujah, verse 13. Hallelujah, this thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me. Naranasan ito ni Apostle Pablo. Hallelujah, this thou knowest, ang dapat malaman mo ito, Timoteo, that all they which are in Asia, he turned away from me, of whom are Pygelius and Hermogenes. Madalas iniwan ako ng mga taong ito. Di mo ba alam na ako'y nasa Asia, iniwan ako ng mga taong ito? Hallelujah! And then ito, maganda ang sabi dito, and then verse 16, the Lord give me mercy unto the house of one Onesiphorus. Kapakit na pangalan. Pero, hallelujah, kaganda naman sa harapan ng Panginoon. For he all repressed me and was not ashamed of my shame. Hallelujah, pero mo naranasan ni Apostle Pablo na iwanan din siya ng mga taong ito, pero meron din ginamit ang Panginoon para i-repress siya. Kaya walang dahilan para mag-give up. You need to be strong in the grace of God. Amen? Sabi nga natin lahat, strong in His grace. Strong in His grace. Well, the word strong in this verse, well, alam natin sa Greek, ito po'y tinatawag na indunamo. No? Meron tinatawag na dinamo. Diba? Ito po'y ginagamit po sa pag nagbabike ka. Pag gusto mo mag-ilaw, ilalagay lang sa gulong yun, so the more na tumatakbo, lalong umiilaw. Although ngayon, meron mga high-tech, meron na kagad ilaw. Yung tinatawag na dinamo. Okay, so ibig sabihin ito, well, ito'y kinuha po sa English Standard Version, tsaka sa American Standard Version. Yung the word strong, ito po ay the word strength. The word strong means to strengthen him, or to render strong, or to impart strength. It is also to acquire strength, or to be strong, or ask for strength and energy. This word is used 8 times in the New Testament. Hallelujah! So naroon na kung saan ay magpakadatag ka, magpakalakas ka. Praise the Lord. So to be strong means to find your strength in His grace. So it speaks of an action Timothy was to carry out of himself. Magpakadatag ka, magpakalakas ka. Kumuha ka ng lakas, Timoteo, para mapaglabanan mo lahat ng mga pangyayari sa mga bagay dito. Hindi nyo rin mababasa sa 2 Timothy because of what he experienced in the past. Hallelujah! Don't put novice in the ministry. Naghamali sabihin natin si Timoteo ng paglalagay ng mga tao sa panahon niya. Ano nangyari? Nagkaroon ng spirit ng kanyang church. Hallelujah! Nagkaroon ng malaking problema sa kanyang ministry. Bagamat sa first book, hallelujah! Nagtatagumpay siya, hula, dumadami. Pero pagdating sa 2 Timothy, nagkaroon siya ng malaking problema. Well, it speaks, sabi nito, of an action, so Timothy was to carry out on himself. Praise the Lord. Kailangan palakasin ang kanyang sarili at magpakatatag, bagamat may pangyayari. I remember the Lord, doon po sa 1 Samuel chapter 13, beginning verse 1, nung in-invade ng mga Amalekites ang Sigla. Ano sabi ng Bible? Bird with Sigla. Tahanan nila David at lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Yun ang nangyari. Praise God, ay naging captives. At pagkatapos dinistroy lahat ng kanilang ari-arian. Praise God, at walang natira sa kanila. Ang kita sabi ng Bible na depressed, greatly distressed. Praise God si David. Hindi dahil sabi natin sa pangyayari, kundi the people spake of stoning him. Yung mga kasama niya, nag-isip na batuin siya. Alam niyo sa Bible, pag nababasa yung tinatawag na stoning him, stone unto death po yung ikaw ay patayin. Dahil kapag ikaw ay binato ng bato, hindi po yung kukuha ng silaki ng holy lang na ikaw. Hindi ko gano'n yun. Malalaki yun. Hallelujah, na di-destroy at papatay sa iyo. Kaya sabi ng Bible, David was so greatly distressed. Greatly distressed.
Hallelujah. Ano sabi ng Bible? Anong ginawa ni David? Nag-backslide ba si David? Hallelujah. Nag-piti-piti ba si David? Nag-piti-piti party siya. O bakit ganito? Bakit ganito? Pero mo, nag-ganito na ako. Ganito pa ang nangyayari. Tagaganan. Hindi ho. Anong sabi ng Bible? He encouraged himself in the Lord his God. Alam niyo, mayroong mga pagkakataon. Look at me. Mayroong mga pagkakataon sa buhay natin kung walang mag-encourage sa atin, kung walang magpapalakas sa atin, ito ang bayo ko. Palakasin mo sarili mo. Amen. Encourage mo sarili mo. Amen. If I were you, para ma-encourage ka, kumuha ng salamin at tingnan mo sarili mo. Wow! What a beautiful creation. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So now, kinakailangan, encourage mo ang sarili mo. Dami mo sa dami mo, encourage mo ang sarili mo. Di ba, may mga pangalan na encourage natin, kung wala mag-encourage, huwag tayo maghanap ng ibang encouragement pa na kung saan ay para ba, wala man lang nag-encourage sa akin, wala mang umaalalay sa akin. Di ba? May mga tao na kung saan lagi naghahanap. May mga pagkakataon, encourage mo ang sarili mo. Praise the Lord. Amen. Dito, praise God. To be strong means, remember, strong in His grace. To find your strength in His grace. Say, speak of an action. Praise God. So to be strong in the grace that is in Christ Jesus, you must be clear on your standing in Christ. Hallelujah. Of who you are in Jesus. Sino ka ba sa harapan ng Panginoon? The Bible says we're sons and daughters of God. Lahat tayo narito ay anak ng Diyos. Sabihin sa tabi mo, anak ka ng Diyos. Hindi ka narinig, anak ka ng Diyos. Praise God. So to be strong in the grace that is in Christ Jesus, you must be clear on your standing in Christ of who you are in Jesus. We are sons and daughters of God. Hallelujah. Hindi tayo mga bastardo. Hindi tayo mga anak sa labas. You're sons. Hallelujah, you are a son of God. Praise God, ikaw ay anak ng Diyos. We're sons and daughters of God. Praise God. Ginawa tayong anak dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Walang sino man dito na kung saan ay sabihin natin ay para bang, well, ako ay bastardo lamang anak sa labas. Hindi ho, walang anak sa labas si Jesus. Amen. Lahat tayo ay lehitimong anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya dahil tayo anak ng Diyos, kung tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Sabi na Ephesians chapter 1, verse 3, sabi dito, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us. Sino tayo? Well, tayo yung mga pinagpala. Sabi mo sa tabi mo, hello, pinagpala. Hallelujah, pinagpala tayo ng Panginoon. Blessed tayo ng Panginoon dahil lahat tayo ngayon ay mga anak ng Panginoon. We're blessed. Sabi dito, hallelujah, bless us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. So all of the riches of Christ are ours because we are in Him. Amen. Lahat ng mayamang biyaya o kayamanan ng langit ay sa atin. Hindi lang lahat sa atin ay sa Diyos, kundi ang lahat din sa Diyos ay sa atin. Hallelujah to God. All of the riches of Christ are ours because we are in Him. So to be strong in the grace, you must be clear on your standing, hallelujah, in Christ. Dapat malinaw ito sa atin. Hallelujah, malinaw sa iyo, malinaw sa akin, na lahat tayo ay mga anak ng Diyos. At lahat tayo ay pinagpala ng Diyos. At lahat tayo ay pinatawag ng Diyos. Amen. At lahat tayo ay tinanggap ng Panginoon. Amen. Well, in fact, sabi ng Bible, you are accepted in the beloved. Hallelujah. Hindi mo ba alam na ikaw ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos? You are accepted. Sabi mo sa tabi mo, you're accepted. Hallelujah. We're accepted in the beloved. Praise God. So, praise God, to be strong in the grace that is in Christ Jesus, you must be clear on your standing. And then the second one, look at this. To be strong in grace, you must understand your new position in Christ. Dapat malinaw ito sa atin. Yung ating bagong posisyon kay Kristo. Hindi na tayo mga makasalanan. Lahat tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Hallelujah. We were sinners, but now we are the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi na tayo mga makasalanan.
Lahat tayong ngayon ay mga matutuwid na, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, hindi dahil sa mga bagay na ginawa ni Kristo, kaya lahat tayo ay naging matuwid sa kanyang harapan. Can you say amen? Hallelujah. So, praise God. To be strong in grace, you must understand your new position in Christ through God's abundant grace. Balik tayo sa 2 Timothy chapter 2. Look at this, sabi nito, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. That is in Christ Jesus. So Paul always used in Christ. That's the times. Mababasa niyo po yan sa Pauline epistle, yung the word in Christ. Yung the word in Him, in whom. So lahat yan, kung kayo po ay nag-aaral ng Biblia, i-underline niyo po yan, pwede niyo po i-mark, kuhita yung lahat ng the word in Him, in whom, in Christ. Ginamit ito palagi. Nang ibig sabihin, ito yung ating pong posisyon sa Panginoon. Hallelujah! So the word in, it is an important word. Ito po sa Greek, ibig sabihin nito, en carries the idea of being or remaining with Him. Okay? Remaining with Him or being means resting. Now look at this, the word in Christ, sa Greek ay en, na ibig sabihin carries, of the idea of being. Kaya nga di ba tinawag tayo human being. Hallelujah! Tayong lahat ay tao na may espiritu o espiritu na mayroong kaluluwa at nakatira sa katawan. Listen to this, mahalaga po ito. Praise God. So the word in Christ, the word means en, carries the idea of being. Kaya nga we're human being. Praise God. Human being. Praise God. Tao tayo. Look at this. Okay, so the plants and the trees belong to the earth. Hindi mabubuhay ang mga puno at halaman kung wala sila sa lupa. Dahil ang source ng kanilang buhay ay nasa lupa. Maging yung mga isda, dahil kami ang kaliliit, kalalaki, ang buhay ng mga isda, yan man ay sabihin na natin, shark, whales, or anything, ang buhay nila ay nasa tubig. Alisin mo sila sa tubig, di sila mabubuhay. Amen. Now look at this. Bakit hindi sinabi ng Bible, hallelujah, He created man according to this earth and water. Ang sabi ng Bible, God created us according to His image. Amen. And according to His likeness. Alam niyo kung bakit? Kasi ang buhay ng tao ay wala sa tubig. Ang buhay ng tao ay wala sa lupa. Ang buhay ng tao, mabubuhay siyang matatag at malusog at pinagpapala, mabubuhay siya dahil sa Panginoon. Amen. Kaya nga, let us make man. Kaya ang tao, alisin mo sa Diyos, hindi mabubuhay. Akala lang ng mga taong wala sa Panginoon, kaya nilang mabuhay na wala ang salita ng Diyos. Kaya namin! Kahit hindi kami mag-Bible, kahit hindi kami dumalo, mabubuhay kami. Hindi totoo yun. Kasi sabi ng Genesis, let us make man in our image according to His likeness and according to His image. Ang tao hindi mabubuhay, alisin mo yan sa uwantay sa Diyos, hindi yan mabubuhay. Parang puno, alisin mo yan. Hallelujah. Sa pagkatanim sa lupa, hindi yan mabubuhay. Amen. Hallelujah. Maging ang isda. Hindi mo pwede kasi alisin yan sa tubig. Pag inalis mo ang isda sa tubig, pipilig-pilig. Hallelujah. Kaya maraming mga tao ngayon wala sa Diyos. Hallelujah. Pipilig-pilig. Amen. Hallelujah. So bakit ang buhay ng tao ay nasa Diyos? Sabihin sa tabi mo, ang buhay mo ay nasa Panginoon. Here you go. Ian carries the idea of being or remaining with Him means resting. Paul is saying, Timothy, your strength was not to be found in or by your own abilities, but rather by abiding and resting. Ang buhay mo para maging matatag, kailangan manatili ka. Manatili ka sa biyaya ng Panginoon, abiding and resting in the grace that is in Christ Jesus. Na para bang walang iniwan, maging yung sanga. Ang sanga niya mamumunga kapag wala yan sa puno. Lahat ng mga sanga dapat nakadikit yan sa puno. Nakakita na po ba yung sanga? Ay, grabe, ang galing, oh. Namumunga, wala sa puno. Hindi po pwede yung praise God. Lahat ng mga pakita natin na kung saan sanga, ito ay nakadikit sa puno.
When a branch abides in the vine, its strength, its life comes only from the vine. He does not produce his own fruits. It does not struggle to bear fruits, but effortless bears fruit, all because it is rested in the vine. Amen. Kaya kapag ang isang sanga ay nakadikit sa puno, asahan mo mamumunga yan. Bakit? Kasi lahat ng nutrient, lahat ng buhay, lahat ng mga bagay na sa puno ay dadaloy sa sanga. Kaya lahat tayo na nakadikit sa Panginoon, sa mayamang biyaya, sa ayaw mo sa gusto, mamumunga ka. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Mamumunga tayo, mapapagpala tayo, kaya manatili tayo. Kaya nga sabi ng Bible, those who are planted in the house of the Lord shall flourish. Amen. Hallelujah. Mamumunga ka. Sabi mo sa katabi mo, wala kang magagawa kung hindi mamunga. Yes, sabi mo lang sa mo, wala kang magagawa kung hindi mamunga. Hallelujah. Mamumunga tayo ng maraming kaluluwa. Amen. Mamumunga tayo ng usa ng maraming mga pagbabala para maging pagbabala tayo sa lahat. So Paul was telling to Timothy, hallelujah, God has already empowered you, Timothy. Now you act and walk in that empowerment that God has already empowered you with. Hallelujah. Bakit ka, Timothy? Magpakadagdag. Dahil si Lord pinalakas ka na pinagpala ka ng Panginoon. Hallelujah. So do not wait around for God to strengthen you, but rather God has already given you the power and strength, hallelujah, and all the grace you need. So sa ating buhay, sundan mo natin. Ang biyaya ni Lord ang patuloy na nagpapalakas sa atin. Ang biyaya ni Lord ang patuloy na nagpapatatag sa atin. Praise God. Tuloy-tuloy tayo sa Panginoon. Amen? Lahat ng biyaya ni Lord ay available. Sabi mo, available. Kanina nabanggit natin, where there is grace, there is healing. Available ang kagalingan. Available ang kalusugan. Where there is grace, there is provision. Available ang kasaganahan. Amen. Wala magagawa kung hindi lahat tayo sasagana. Ang lahat ng mga members ng Hope in Jesus, wala magagawa kung hindi sasagana. Lahat na nakaparadang mga sasakyan sa labas ay puro galing sa Hope in Jesus. Amen. Praise God. So, walang magagawa kung hindi sumagana. Praise God. Bakit? Kapag nakaligid tayo sa puno at nakaligid tayo sa Panginoon. Praise God. So, do not wait around for God to strengthen you, but rather God has already given you power and strength and all the grace you need. It's available to you. Hallelujah. Available. Sabi mo, available. Hallelujah. So, dito, sabi ng Bible, the grace of God is in you. So, the flame, the fire, it is in you. Well, found. Di ba naghahanap ng revival? Don't you know that you are walking revival? Yes. Hallelujah, you're walking revival. Hindi pinakailangan maghanap ng revival. Dito, revival to. Bakit? Mismo ikaw ang revival. Yes. Hallelujah. Ang apoy ni Lord ay nasa iyo at sumasa iyo. Praise God. Amen. You are strong in His grace. So if we look this verse, no? Makita natin sa 2 Timothy, down the line, basahin natin. Sa 2 Timothy, na kanina binasa natin, at basahin natin ito, other translation, sa English, Standard Version, o kaya American Standard Version. Sabi dito sa verse 6, look at this. Hallelujah. Tingnan ko natin. For this reason, I remind you to fan in the flame and the gift of God which is in you through the laying on of hands. Yung lahat ng mga kaloob na hinanap natin o apoy na sinasabi, ay lahat ito ay nasa atin. Praise God. For this reason, sabi sa English Standard Version, for this reason, I remind you to fan in the flame the gift of God, or stir up the gifts that is in you. Okay? Through the laying on of hands. God has not given us the spirit of timidity or fear, but the spirit of power. So the word power means dunamis. Ang ibig sabihin nito ay inherent power. Lahat tayo powerful. Don't you know that? Yes. Hello? You're powerful. Sabi sa tabi mo, you're powerful. Praise God. Dunamis, inherent power. Power that is imparted. Hallelujah. Ito po, ang root word nito ay indunamo, of love and self-discipline. Verse 8, so do not be ashamed to testify about our Lord,
or ashamed of being his prisoner, but join me in suffering for the gospel by the power, dunamis, inherent power of God, who has saved us and called us to a holy land, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace.